Kamusta kayong lahat? Update ulit tayo dito sa aking chamber na 3 inches lang ang height, tapos 4 and 1/2 inches ang kanyang outside diameter. Okay, so ang nozzle neto ay 2 inches lang. Pero pag ibabaon pa kasi ron yung ating nipple ng media, kaya lumalabas lang siya na 1 and 1/2 inches. Okay, so nagpapainit ako. Ito yung aking splash proof plate. Bali plate lang siya. So ipapatong lang natin dyan yung ating pakukuluin. Okay, tingnan natin kung ano magiging performance nito. Okay, so lalayo lang ako, mahirap na. Okay, so iukan ko ng ating blower. Tunguin natin maigi ito para makita natin yung performance pag nakulog. Okay, so babalik na rin ko lang yung camera para wala tayo namimiss. Okay, so subukan natin ngayon magpakulo. Magpaapaw sa ating kalan na ito. Bali, ang nilagay ko lang na anti-apaw dyan ay yung ating splash proof plate, yung itim. Tignan natin pagka umapaw kung anong mangyayari. Kung safe ba siyang gamitin. Okay, so dito ako pupwesto. Abangan natin na kumulo. Okay, so ito ay chamber na 3 inches lang 3 inches lang ang height niyan. Ayan na. Makita nyo, nagbagsakan na. Ayos ko lang itong buwan. Ayan. Okay din naman, maski nakulo walang reaksyon yung ating apoy. Oh. Okay, so effective yung ating splash proof plate maski natatapunan na ng pagkarami-raming tubig. Ayan, nakikita nyo, walang epekto, walang reaksyon, wala man lamang reaksyon sa ating apoy. Lalayo pa ako baka. Ayan, nakikita nyo, talagang bulwakan na. Talagang maapaw siya. Splash proof plate lang yan. Walang reaction sa ating apoy. Oh. Okay, so effective din pala itong mga splash proof plate. Safe na safe gamitin. Ayan, sa pagkarami-rami ng tubig na natatapon dyan, wala man lamang reaksyon sa ating apoy natin. Okay, so safe na safe itong aking splash proof plate na ito. Hindi na nakakatakot gamitin. Ayan, nakitang-kita nyo naman. Pagkarami-rami ng tubig na bumubulwak dyan, walang reaksyon. Kaunting-kaunti lang ang reaksyon ng apoy natin. Okay, so tuloy pa rin sa pagkulo. Okay, so yan. Halawa na yung ilalim. Basa na yung ilalim ko. Okay. So yun, ito ang aking bagong kalan na 3 inches ang height ng ating chamber. Tapos 4 and 1/2 inches yung ating outside diameter. Then yung kanyang nozzle ay yung 2 inches ang overall length. Pero ibabaon pa natin sa nipple yung thread, kaya bali ang lalabas lang doon 1 and 1/2 nga lang.
Okay, so ayan, effective talaga. Walang reaksyon. Okay, so hindi delikado ang ating mga niluluto rito kapag merong splash proof plate. Ayan. Ang daming apoy, ang dami ng tubig niyan. Hindi pa rin nasuko sa pagpapakulo. Ayun, parang may nabulwak pa rin. Okay, so yung mga ganitong device, dapat meron kayo kasi para safe yung ating pagluluto. Ayan. So, splash proof plate lang, okay na. Okay, so ayan, parang kukunti na lang yung tubig. Hindi na yata kaya magpakulo pa, hindi maapo pa rin. Bulwak pa rin siya. Lalo pa lumalakas yung apoy natin. Okay, so babalik na rin ko na yung camera. Okay, so hanggang dito na lamang muna uli. Na-testing ko yung ating splash proof plate. Ayan, nagtutuluan pa. Safe na tayo makapagluto gamit ang splash proof plate lang. Ayan, walang ka-reaction. Ayos na ayos. Yan o, lumikit na ako. Ayan, yung mukha ko dito na. Okay, so effective din ang mga ganitong gadget. So dapat meron tayong splash proof plate. Kung wala kayong DIY na pang splash proof, bumili kayo ng splash proof plate para safe yung ating mga niluluto. Ayan, nagpupuluan pa oh. Okay, so papatay, i-off ko na ito para nakikita nyo yung splash proof plate. Okay, ganito lang ang aking splash proof plate. Napakasimple lang na ito. Ayan, ganito lang itsura niya. Pag may ganito na, safe na. Nakita nyo naman ang performance kanina. Okay, so sana bago kayo gumamit ng mga kalan na ganito, alam nyo yung mga basic. Alam nyo yung mga tinatawag na safety para sa ating pagluluto. Okay, so papatayin ko na yung apoy na ito. Pampatay ko dyan, ano lang, maski plate lang. Tanggalin lang yung oxygen, mamamatay na yan. So ayan, wala na siya. Okay, so tignan uli natin yung loob. Bubuhay pa. Okay, yung nozzle na yan ay 1 1/2 lang ang pinaka-total length niya. Okay, titignan natin ulit. Pa rin. Okay, so ganyan lang ang pagpatay. Takpan lang. Tanggalin ang oxygen. Mawawala na yung apoy. Ngayon, kung medyo matatagal lang kayong gamitin uli ito, pwedeng buhayin na lang uli. Buhayin na lang kaya para matanggal lahat ng carbon. Hindi namin mabubuhay pa. Ayun na tuloy. Okay, babae ko, tatanggalin natin yung carbon. Matatagalan kasi bago ko ulit gamitin ito. Lagyan ko na lang ng konting thinner yung gas para maubos. Okay, so ito yung ginamit natin kanina sa pagpapaapaw. Ayun, ang dami pasang-pasa oh. Hanggang sa ilalim. Okay, so ito ang aking nozzle na 2 inches lang. Okay, so sisimutin lang natin yung langis. Kasi matagal na hindi ko to gagamitin, kaya uubusin natin yung langis na ito. Tingnan niya, yan ang kanyang nomenclature. Ayan, wala na langis yan. Halos flooring na lang yung nakikita natin. Ang maganda lang rito sa kalan na ito, kaya niyang ubusin yung buong langis, walang matitira sa chamber.
Ayan, nasisimot na. So ito ay isang ano lang ha. Ang nozzle na yan ay isang coupling lang at saka isang pang-connector ito. Hindi ko alam kung anong tawag doon. Basta yung pang-connector lang yan. Wala akong tubo na dinagdag dyan. Okay, so sisimutin lang natin yung langis na ito. Kasi matagal ko itong hindi magagamit ulit. Tutuyuin natin yung buong chamber na yan. Meron pang kaunti. May kaunting basa pa. Ayan, nasisimot na. Kaya dito sa lugar, wala na. Tuyo na. Halos tuyo na. Pag matagal na hindi gagamitin, mas maganda yung patuyuan natin yung ating chamber para malinis. Carbon na lang to. Mas maganda kung talagang tuyo-tuyo. Okay, yung medyo basa na lang yung dito sa may dinadaanan ng langis natin. Kasi may pondo pa ito sa loob eh. May pondo pa yung tubo na yun. Konti. Kaya hindi pa rin siya natigil ng apoy. Pero yung ibang gilid, ano na, tuyo na, halos tuyo na. Okay, so yan lang ang aking nozzle. Dito na lang merong kasi may pondo pa ito na langis. Okay, so tutuyuin ko talaga ito para matatagalan kasi bago ko siya uli gamitin. May nagliliyab pa rin naman siya kahit na carbon na lang. Para malinis na malinis. Okay, so tuyo na. Yan, carbon na lang yan. Okay, safe na. Itong sa lugar lang na to meron kasi diyan lumalabas yung ating langis. Pero yung ibang side wala na. Tuyo na yung ating chamber. Okay, ito lang maganda sa huling gawa ko na ito. Kaya niyang tuyuin yung langis nang wala talagang bakas na may iiwan. So, yung tuyo talaga yung ating chamber. Yan, tuyong-tuyo talaga. Ang nagliliyab na lang kasi itong lugar na to, dito lumalabas yung langis eh. Kaya ayaw pa niya tumigil eh. Meron pang kaunting naamoy na langis yan, pero sa ibang side wala na, tuyo na. Okay, so madali na linisin ito. Hihipan ko na lang yan mamaya. Okay, so babalik ta rin ko na yung camera. Okay, so hanggang dito na lamang muna uli. So ito ang aking nozzle na ginamit ko sa pagpapaapaw kanina. Ayan, basang-basa ang ating lamesa. Okay, so walang epekto ang tubig na bumubulwak. Gamit ko lang ang splash proof plate na yung kulay itim kanina. So sana lagi rin kayong maglalagay ng splash proof plate para safe yung ating pagluluto. Ngayon kung sa pagpatay naman, kung matagal nyo nang hindi gagamitin o kaya ay para malinis yung ating chamber, ayan, ganyan ang ginagawa ko. Inuubos ko talaga yung langis para safe na safe. Okay, so papatayin ko na ito.
Okay, so ayan ang aking bagong gawa ngayon. Yan ay 1 and 1/2 inches lang na naset. Okay, so maraming salamat sa pagsama. Sana may napulot kayong idea sa paggawa ng mga kalan na ganito at saka sa paggamit ng mga ganitong kalan. Okay, so maraming salamat sa pagsama. Okay, so para wala masyadong usok, may usok pa kasi nalabas, tatakpan ko na lang. Ayan. Okay, so matatagalan ulit bago siya ulit magamit. At gagawin ko pa ito ng mga yung kanyang tangke, yung kanyang salo ng langis. Okay, so at least nakaporma na siya. Madali na yung susunod. Okay, so maraming salamat sa pagsama. Sana may napulot kayong idea sa paggamit ng ganitong mga kalan ng mantika. Thank you so much, lalong-lalo na sa mga bagong subscribers. Shout out sa mga gumagawa ng mga kalan. Okay, so tulungan natin yung mga baguhan na gumagawa ng mga ganito. Okay, ipakita natin yung ating mga nalalaman para magkaroon sila ng mga bagong idea. So maraming salamat ulit sa mga tumatangkilik sa akin dyan.